Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan, 3 buwan na ang nakakalipas. Senator Bato de la Rosa, sasamahan na si Senator Idol Raffy Tulfo. Pinagplaplanuhan na ang nalalapit na paghaharap ng dalawang kampo. Gigisain na ang dating Police Major Alan De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay. Napasugod si Senator Idol Raffy Tulfo sa opisina ni Senator Bato de la Rosa para pag-usapan nila ang kanyang inihain na Senate Resolution Number 913 para imbestigahan sa Senado ang misteryosong pagkawala ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Staff ko, monthly or semi-monthly, kami ay magbibisita sa mga colleagues para i-push yung aming mga resolution. Nabalitaan ko, you will have a hearing daw next week ba yun? Tungkol doon sa Tabato. Baka pwedeng isama na rin namin yung resolution namin i-final tungkol doon sa nawawalang beauty queen na ang number 1 suspect, police. Girlfriend niya na, was it a major? Meron pa tapos yung investigative technique ba sa mga police dahil so many cases na kami na-handle na yung mga pulis ba papasok ng bahay, walang search warrant, walang warrant, arrest. Pagkatapos, dadamputin sa presinto paliwanag. Yung mga ganun, baka po natin i-hearing yun para maturuan silang proper way to investigate technique. Separate talaga natin? Separate. Nag-repair ka ng resolution niya? Meron na? Na-repair na sa akin? O, sige. Suppose pwede separate. Separate natin para yung mga resource person talaga na kuhan dyan, nakatutok dyan sa issue na yan, dapat doon sila. Okay. Thank you, Thank you very much. Unang ipinost sa social media ni Chinchin Manguera Camilon, kapatid ni Catherine, na nawawala ang kanyang kapatid noong October 12, 2023 at matapos ang 5 araw na hindi ito mahanap, idiniklarang missing person ang beauty queen ng mga otoridad. Isang kaibigan ni Catherine ang nagbigay ng impormasyon sa pamilya ng biktima na nagkaroon ito ng relasyon sa isang pulis na nakilalang si Major De Castro. Nahaharap ngayon sa kasong kidnapping at serious illegal detention ang dating police major na si Alan De Castro at kanyang driver at personal bodyguard na si Jeffrey Magpantay at 2 iba pang suspect sa pagkawala ni Catherine. Samantala, isang columnist na si Ismael Amigo ang nagbahagi ng kanyang opinyon at tila nagtataka kung bakit bigla umanong pinalaya ng Philippine National Police o PNP ang prime suspect sa pagkawala ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Sa kanyang website na opinyon, nagbahagi siya ng kanyang opinyon tungkol sa paglaya ni Alan De Castro na siyang itinuturing na prime suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ito ay pinamagatan niyang takot at hinagpis ng pamilya Camilon. Narito ang pahayag ni Ismael Amigo at kayo na po ang bahalang humusga. Hindi po abogado ang inyong pong lingkod, ngunit hindi ko lubos maisip kung bakit biglang pinalaya ng Philippine National Police ang prime suspect sa missing beauty queen na si Catherine Camilon. Ang PNP rin ang siyang nagsabi na may kasong kidnapping na isinampa laban kay dating Bawan, Batangas Chief of Police na si Major Alan De Castro na siyang itinuturing ng kapulisan na prime suspect sa kaso. Malaking palaisipan ito kung bakit ito biglang pinalaya ng PNP na siya ring nagsabi na prime suspect si De Castro. Ang dahilan nito ayon kay PNP Chief Benjamin Tacorda Jr. ay dahil wala na raw kasi ito sa serbisyo bilang miyembro ng pulisya kaya pinakawalan. Ipinaliwanag pa ni Tacorda na ang dahilan niyang pagkasibak ay walang kinalaman sa kaso ng nawawalang beauty queen na isa ring national high school teacher ng English sa kanilang lugar sa Toy, Batangas. Ang dahilan umano kung bakit tinanggal si De Castro sa PNP ay sa kadahilan ng nabuking o na-establish di umano ng PNP na mayroong illicit affair na namamagitan sa nawawalang biktima at ang dating hepe na may asawa. Labag daw ito sa moralidad ng PNP. May ganun na pala ngayon sa PNP ng ganire. Mabuti naman.
Ang ipinagtataka lang natin dito mga otaw ay may kasong kidnapping na kinakaharap si De Castro na mismong PNP rin ang nagsampa ayon sa mga balita. Mga tao, wag po tayong aning. Ang primary element umano sa kasong kidnapping ay ang actual confinement or restraint of the victim or the deprivation of his or her liberty. Kung walang katawan ng biktima ay nangangahulugang walang kaso. Baka rin na malikmata rin lang ang mga witnesses na nakakita di umano sa dugo ang Catherine na inilipat sa isang kotse noong gabi ng October 12, 2023. Kung gayon naman pala ay pakawalan na rin sina Jeffrey Magpantay, driver ni De Castro, pati na rin yung dalawa pang John Does na suspect at nang sa gayon ay mangatog na lamang at himatayin sa takot ang pamilya ni Catherine Camilon hanggang sa bawiin na rin ng mga ito ang kaso laban sa mga suspect. Tanging si Jeffrey Magpantay na sumuko kamakailan na lamang ang pag-asa ng pamilyang Camilon. Sana nga umawit na siya. Ani Ismael Amigo. Samantala, naghain ng motion to inhibit ang kampo ng CIDG-4A at pamilya ni Catherine Camilon. Inirekomenda ng Batangas Provincial Prosecutor Office na mapagbigyan. While this office, since time immemorial, has always maintained impartiality in the administration of justice, never compromising its integrity in the conduct of its duties, the undersigned deems it more prudent and cautious for this office to inhibit itself from the further investigation of this case. A prosecutor must act impartially and avoid the perception of bias. To ensure that both parties will not raise any issue of this office impartiality, whatever the outcome of this investigation will be, the undersigned respectfully recommend that the motion to inhibit be granted and that the records of this case be forwarded to the Office of the Regional Prosecutor, Region 4, Philippines, for your consideration and approval. General Lucas, tama ho ba na ito pong person of interest natin si Major Alan De Castro ay na-dismiss sa servisyo? Tama po yan. Nung natanggap niya yung dismissal order niya is wala na po sa custody ng Philippine National Police, particularly ang Calabarzon, itong si Police Major Alan De Castro. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, paano yan? Wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas na ibang bansa. Ba, sir? Tama po yan, tama po yan. Okay. Yung dalawang hair strands na nakuha niyo po sa kotse at sabi niyo po, kausapin niyo yung inyong legal team para makumpel yung pong mga person of interest na submit themselves sa cross-matching nung na-retrieve yung ebidensya. Did he submit himself? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot. Yes, sir. At regard yes, natin sa resolution in legislation para maimbestigahan to further. Nanay Rosario, Miss Ching Ching, tinututukan po namin to. Nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Tuloy-tuloy pa rin po tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po, Miss Ching Ching. Thank you. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.